Morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magde-devotion na. Tayo po ay nasa Mark chapter 7 po. Mark chapter 7 po tayo. Marcos, kabanatang 7. Ayun po ang ating devotion ngayon. Isang mapagpalang araw po at umaga sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating devotion. Mark chapter 7, Marcos, kabanatang 7. Tayo po ay magpo-focus lamang doon sa verse 14 hanggang verse 30. Ano po? Pero bago yan, tayo po ay sumandaling manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga na pinagkaloob mo sa amin sa panibagong araw, Panginoon, na kung saan ay kami ay magbabasa ng inyong salita at magiging daan ito, Panginoon, upang magkaroon po kami ng instruction, Panginoon, sa pang-araw-araw po naming buhay. Lord, tulungan niyo po kami na ma-apply po namin ito sa aming buhay at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pure heart, Lord God, this morning as we seek your kingdom, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami at huwag niyo po kaming bibigyan, huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat po. Ito po kaming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kamusta po ang iyong puso, kapatid? Yan ay palagi nating tinatanong, heart check. Ayan po ang title ng devotion natin ngayong umaga. Kamusta ang aking puso? Madalas lagi natin kinakamusta yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Kamusta ka na ba? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Pero most of the time, parang nakakaligtaan natin kamustahin. Ano ba talaga yung laman ng puso ng tao na yon? Anong kapatid natin sa pananampalataya na yon? Kaya kinakailangan everyday, personally, let's have a heart check sa atin pong mga buhay. Para malaman po natin kung ano ba talaga yung tinutungo ng ating puso. Bakit natin tinanong yon? Sa Mark chapter 7 po kasi, dito po makikita natin yung mga katanungan o mga nakaugaliang katuruan. Makikita natin dito yung pinansin sila ng mga Pariseo, yung mga alagad ni Jesus Christ na kumakain sila ng hindi man lang naghuhugas ng kamay, kumakain sila ng mga paninda sa palengke na hindi man lang nila hinuhugasan. Ito po ay bahagi ng tradisyon ng mga Hudyo na katuruan ni Moses. Kaya sinita sila ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. At sa verse 8 sinabi ng binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos. Sinabi ito ng mga Pariseo. Sinabi ni Jesus Christ ito sa mga Pariseo, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Bakit? Kasi masyado silang detalyado pagdating sa masyado silang detalyado pagdating sa pagsunod sa kautusan. Ayun po ay tinatawag nating tradisyon. Kaya nagbigay si Jesus Christ ng mga statement patungkol sa kanila na hindi naman talaga nila sinusunod yung kautusan, bagkus ay ginagawa nila itong nire-revise nila ito in favor sa kanila po. Hindi nila talaga sinusunod. Kaya sabi na kanila ni Jesus Christ ay sa may verse 9, ang gagaling ninyo. And even dun sa verse 6, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Kaya sinagot ni Jesus Christ ng ganon. Kasi ang totoo naman talaga ay hindi naman talaga tama ang puso nila at si Jesus Christ lang po ang nakatatalos po noon sa kanila pong buhay. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa verse 9, ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Mas sinusunod po nila ang tradisyon kaysa sa utos ng Diyos. At dito na po sumunod yung pag-uusapan natin ngayong umaga, yung ang pagpaparumi sa tao. Kalakip nito, pinag-usapan din sa verse sa chapter 7, yung pinagaling ni Jesus Christ, yung anak ng babaeng taga-Tiro. Ito po ay mga hentil. Dito naman, pagtapos doon, ay pagpapagaling din sa taong bingi at pipe. Dahil sa biyaya ng Diyos, yung bingi na ito ay nakarinig muli. Muli ay magandang umaga po sa ating lahat. And samahan niyo po akong basahin yung verse 14 hanggang verse 22. Sabi po dito, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kung hindi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig.
Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kung hindi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi din. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na sa lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Ano po? Yun po ay nakalagay dito sa Magandang Balita version, no? At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mangimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso, at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Ano po? Makikita natin dito na ano nga ba talaga ang lagay ng ating puso? Ano? Kung ating susuriin ang laman ng ating puso, ano nga ba talaga ang lagay nito? Kasi sinabi ni Jesus Christ na ang laman nito, ang siyang lumalabas sa ating bibig, nagagawa ng ating mga kamay at palaging naiisip ng ating pong mga pag-iisip. Dahil iyon sa laman ng ating puso. Ano nga ba talaga ang laman ng ating puso? The better question is, kamusta po ba talaga ang aking puso? No? Sabi, ang main verse po natin is yung verse 20. Ayun po ang ating main verse. Ano? Ang lumalabas sa tao ay nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ano? Ang hindi, sabi po dito, hindi ang panlabas na bagay ang nagpaparumi sa atin sa harap ng Diyos, kundi ang masasamang laman ng ating puso na lumalabas sa ating salita, pag-iisip, at gawa. Yung mga nabanggit doon sa verse 21 hanggang 23, na mga uri ng kasalanan kagaya ng makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mangimbot, gumawa ng kasalanan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Lahat po ng iyon na binanggit doon ay yun ang sabi doon, sapagkat ang loob sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya. Kaya kapag nagagawa pala natin yung isang bagay na labag sa paningin ng ating Panginoon, yung kasalanang hindi gusto ng ating Diyos, yun po pala yung laman ng ating puso. Kaya maaari po na palagi nating kamustahin yung ating puso, no? Kung ang tagal-tagal na po nating Kristiyano and yet parang madali pa rin sa ating gumawa ng kasalanan. Hindi pa rin tayo napapagabag every time na nagkakamali po tayo sa ating buhay. Para bang nasanay na po tayo na gumawa ng mali, ano? Pero Kristiyano naman, tanungin natin ano ba talaga yung laman ng ating puso. No, madalas po sa marami po sa atin na mga anak ng Diyos na sinasabing anak ng Diyos pero mayroong lihim na ginagawa kapag siya na lamang mag-isa. No? Kung bakit ang dali-dali lang nating ulit-ulitin yung kasalanan na kung saan ay alam naman nating nasasaktan ang Diyos. At yun yung nagpaparumi sa atin. Kaya nga may mga warning, may mga reminder po sa atin ang ating pong devotion ngayong umaga. Ang karumian ay hindi panlabas kung hindi panloob. Kaya kapag nakakagawa tayo ng marurumi, yung ating mga kamay ay nakakagawa ng kasalanan, yung ating isipan ay nakakagawa ng kasalanan, yung lahat ng ating sinasabi ay nakakagawa ng kasalanan, ito po ay nanggaling sa puso. That is why every day, napakahalaga po na magkaroon po tayo ng pagsasaliksik ng ating puso. Lord, ano po ba talaga ang laman ng aking puso? Kung bakit matagal na, pero pagka nagagalit tayo, nakakapagsalita pa rin tayo ng hindi maganda. Kung bakit matagal na tayo mga anak ng Diyos, pero andali pa rin nating magsinungaling, andali pa rin nating magtago, magkubli sa katotohanan, at sabihin kung ano lamang yung magiging in favor para po sa atin. No, sabi ni Jesus Christ, hindi pagkain, tradisyon o panlabas na anyo ang batayan ng kabanalan, mga kapatid. Ito po ay sa puso. Tandaan natin, si David mismo, hindi naman siya tinignan ni Lord base sa kanyang panlabas na kaanyuan.
Si David ay tinignan ng ating pong Panginoon base sa kanyang puso, no? Kaya kung mas in favor tayo, mas pabor tayo sa pagpapaganda ng ating panglabas na katauhan, kapatid, hindi rin po yun ang kagustuhan ng ating pong Panginoon, sapagkat hindi pagkain, no? Hindi yung mga kinakain natin, hindi yung tradisyon sinusunod natin ang nagpapabanal sa atin. Ito po yung puso na handang sumunod kay Kristo. Yung puso na binabago ng Diyos araw-araw, ano? Marami ang mukhang maayos sa panlabas, pero bulok ang puso sa loob, ano? At I pray and I believe na hindi po tayo isa doon. Marami ang okay namang tignan sa panglabas, pero pag tinignan natin talaga yung puso, makikita natin at malalaman po natin na talagang hindi naman okay. Ano? Kaya nga ang isang tao na madalas na parang normal na sa kanyang gumawa ng kasalanan, definitely kung Bible po ang pag-uusapan, masasabi po natin na hindi tama yung kanyang puso, no? Pangalawa, ang puso po ang ugat ng kasamaan. At yun po yung sinasabi natin kanina, yung sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan, ano? Mga kaugalian, mga kasamaan sa puso ng tao yung nagmumula. Kaya kapag ikaw ay, di ba po, nabanggit na naririnig na natin sa maraming illustration, kung ano ang laman nito, lalabas yun sa galaw natin. Kaya kung ang puso mo ay galit, ang galaw mo galit. Kaya kung ang puso mo ay masama ang loob, yung sasabihin ng bibig mo, kasamaan. Ano? Pagbumura, pagsasalita ng hindi maganda laban sa kapwa, paninirang puri. Bakit? Kasi yun yung laman ng ating puso. Kapag ang laman ng ating puso ay hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon, napakadali lang po sa ating magkasala. Ang problema ng tao ay hindi kapaligiran, kundi yung puso mismo. Ano? Kaya tatandaan po natin palagi na ang puso natin ay napakahalaga na i-renew natin sa Diyos at isuko natin sa Kanya araw-araw. Narinig na po natin to sa atin pong mga pastor. No, kinakailangan po nating mamatay araw-araw sa sarili. Bakit? Kapag yung puso natin ang naghari sa buhay natin, napakadali lamang po natin gumawa ng kasalanan laban po sa atin pong Panginoon. At ito po ang pangako ng Bible. Ano? Pangatlo po, ang kalinisan ng puso ay gawa ng Diyos, hindi ng tao. At ito po ay makikita natin sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Ang sabi po doon ay, sabi po sa Ezekiel 36:26, ang sabi po dito ay, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Hindi po ba yun yung nais natin sa araw-araw? Na magkaroon tayo ng bagong puso. Pero kanino natin ito ihingin? Hindi po ito nakukuha ng operasyon ng makamundong doktor. Ito po ay nakukuha sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos. Kaya kung ang puso natin ay makikita natin na parang ang bilis lang nating magalit, ang bilis lang nating makapagsalita ng hindi maganda, ang bilis lang gumawa ng mga kamay natin ng kasalanan, ito po ay dahil sa puso natin. Kaya kamusta ba talaga ang ating puso? No? Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, sa puso na binabago ng Espiritu Santo. Sa pagsuko natin sa Diyos, tayo ay bibigyan ng bagong puso. No? Heart replacement ang kailangan. Heart renewal every day, yun po yung ating kailangan. At sa pamamagitan po nito, tayo ay magiging ang buhay po natin ay magiging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Bakit? Kung purong kabanalan ang laman ng ating puso at isipan, hindi po ba't magiging ganun din ang lalabas sa ating mga bibig at gagawin ng ating mga kamay? So instead of doing sin against the Lord, dahil meron tayong pusong banal para sa Kanya, gagawin natin yung mga bagay na kalugod-lugod lamang sa atin pong Panginoon. Ayun yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 12. No? To offer your bodies as living sacrifice. Kung ibibigay natin ng haing buhay ang ating mga buhay sa Kanya, kasama po dun yung puso natin. Dahil nandirito nag-uugat ang lahat ng kasamaan. Sa kabilang banda, kapag ibinigay natin to sa ating pong Panginoon, dito rin nag-uugat ang lahat ng kabutihan. Kaya mga kapatid, every day, let us renew our heart before God. Hindi sapat ang pagsunod sa tradisyon. Kagaya ng mga Pariseyo, kagaya ng mga tagapagturo ng kautusan, hindi sapat ang pagsunod sa tradisyon. Let me tell you this, hindi sapat ang pagsunod sa tradisyon.
mas mainam pong sumunod kay Kristo. Mas maganda nang sumunod kay Kristo, no? Hindi sapat ang pagsunod sa tradisyon, kailangan ng relasyon kay Kristo. Para mas magawa natin ang mas mainam lahat ng sinasabi dito sa Bible, isuko po natin yung ating puso sa Kanya. Mga kapatid, ayun lamang po ang isa sa mga simple na mensahe ng ating pong Panginoon sa atin ngayong araw na ito. But before we end, no, let me ask you a question. Sabi po dito, ano lumalabas sa aking salita, kilos, at asal? Kung alam ng mga tao sa paligid mo, sa paligid natin, na tayo ay mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, the question is, nakikita ba nila sa atin yung liwanag na yon? Just like yung message natin last Sunday, ano po? Tayo yung magbibigay ng liwanag. Because yung sinabi rin ni Jesus Christ sa atin, we are the light of this world. Kung tayo ang liwanag ng mundong ito, natatanglaw sa mga tao, nagagamitin ng Diyos upang tumanglaw sa mga tao nasa kadiliman. Sana yung gawa, yung sinasabi natin, yung iniisip natin, para sa kanila, ay maging blessing po tayo at maging liwanag tayo sa kanila. Kaya kung ang bilis lang nating makagawa ng mga salita na hindi maganda, ano, hindi lang pagmumura, no? Yung mga salita na kumbaga parang walang preno, yung mga kilos na mapanakit, yung asal na sabi nating hindi maganda sa paningin ng tao at lalo't higit pa sa paningin ng Diyos. Kung bakit palagi lang natin siyang nagagawa, ito po ay dahil sa puso natin. Ano ang kailangan? Let us renew our heart. No? Pa-renew natin kay Lord. Kasi yun naman po yung sinabi niya, bibigyan ko kayo ng pusong malinis. Yung pusong handang sumunod sa Kanya. Yung pusong masunurin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, yun lamang po ang ating salita ng ating pong Panginoon. And I hope and pray na lahat po tayo ay magpabago sa Diyos. Hindi po natin kayang baguhin ang ating puso. Hindi po ito kayang palitan ng mga doktor na kakilala natin. Ito po ay kayang palitan ng siyang may-ari ng buhay natin. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. At I pray na maging blessing po tayo sa mga tao na kapaligid sa atin. No? It's high time mga kapatid. Oras na para kumilos. Oras na para manindigan. Pero oras na rin na bago tayo kumilos at manindigan, ay isuko muna natin ang ating puso sa Kanya. Magandang umaga po. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Diyos na makapangyarihan, Ikaw ay pinakabanal sa lahat, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, be holy for I am holy. Lord, ang buhay na banal, Panginoon, ang siyang buhay na kinalulugdan mo. And Lord, I pray na sa bawat isa sa amin, ay i-renew niyo po, Panginoon, ang aming puso. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa na sa iyong mga anak, Panginoon. Kung kami po, Panginoon, ay nakagagawa pa rin ng kasalanan na siyang nagpaparumi sa amin. Dahil sa mga kasalanan aming nasasabi, aming nagagawa, aming naiisip, Panginoon, kami po ay ang pinakaunang nasisira ay hindi naman kami, kundi yung testimony namin bilang mga Kristiyano. Yung testimony namin sa aming pamilya every time na nakagawa kami ng kasalanan. Yung testimony namin, Panginoon, sa mga katrabaho namin every time na nakagawa kami ng mali. Yung testimony, Panginoon, sa mga tao na kapaligid sa amin. Sa kabilang banda, Panginoon, ay nagnanais din kami na mawin sila. Panginoon, patawarin niyo po kami sa pagkukulang na ito. At aking pong panalangin, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, ay gamitin niyo po kami bilang instrumento mo sa mga tao na kapaligid sa amin. And Lord, ngayong umagang ito, Panginoon, namin pong isinusuko sa inyo ang aming puso. Sapagkat hindi po namin to kayang baguhin. Hindi po namin to kaya, Panginoon, tanggalin yung mga maruruming bagay dito. Pero kaya mo yun, Panginoon. At dahil dito, kami po ay naniniwala na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At pagpapalain mo palagi ang aming mga puso na palaging handang sumunod sa iyo. At magagawa lamang po namin ito, Panginoon. Kung ikaw po, Panginoon, ang magte-take ng manubela ng aming buhay. Kung ikaw ang siyang magkokontrol sa aming buhay. Lord God, that's why we surrender every lives, every heart, Panginoon, before you. And I believe, Lord, na kayo po ang patuloy na magpapala sa amin. Ngayong araw na ito, ang aking panalangin sa bawat isa sa amin na nakikinig, Panginoon, sa online devotion na ito. At makikinig pa lamang, Panginoon, sa replay video, Lord, I pray na samahan niyo po ang bawat isa
At bigyan niyo po, Panginoon, kami ng katagumpayan sa araw na ito. Pagpalain niyo yung gawa ng aming mga kamay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Gamitin niyo kami bilang pagpapala sa ibang mga tao. Bless us, O Lord God, at lahat po ng ito, Panginoon, ay aming kiniklaim at idinadalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning pong muli sa ating lahat. Good morning po. Mag-ingat po kayo palagi. And have a great day. God bless po.